So magandang hapon nga po pala sa inyong lahat. So tayo nagbabalik po ulit. So ang ating next topic is paano ba kumuha ng SSS Employment History sa ating SSS online account. So madali lang to and very simple lang. So punta na tayo ng website ng SSS, yung sss.gov.ph or yung My SSS portal. So click lang natin to, then click lang natin yung username ay password natin, i-login lang natin, then mag-sign in tayo. So after that, may ma-receive tayong one-time PIN. So sa one-time PIN, hindi agad magpo-proceed to. Kailangan i-click muna natin tong get PIN. Okay? So pag click natin tong get PIN, so that's the time na may ma-receive tayong OTP. So make sure lang na yung OTP na yun is SSS manggagaling ha. Baka ibang OTP yung pumasok po sa inyo. Okay? So yan, katulad nga, lalagay ko na yung aking PIN. Okay? So nung nakuha ko na, ilalagay ko na. So, may lalabas lang na data privacy notice which is required talaga. So, click lang natin yung I agree. So, after that, so ito na siya. So, dati kasi may lalabas pa dito. So, na SSS Employment History, madaling makita. Ngayon kasi pahirapan na. So, click lang natin yung member information, then may member details. So, click natin yan. After yan, scroll down lang natin. So, nandito siya sa bandang baba. So, right side. So, yung coverage history. So, ito na siya. So, ito na yung mga aking naging trabaho. So, yan. Kadalasan hinihingi ito ng ating mga employers sa mga newly hired. Yung mga nakapag-apply sa company na may work na before. So, para ma-check nila kung talagang tugma ba yung dineclare mo sa kanilang trabaho sa mga dati mong pinanggalingang company. So, yan naman po. Eto na siya, screenshot nyo lang to, then i-print nyo lang po siya. So, ganun lang kadali ang pagkuha ng ating SSS Employment History. So, yun, kung may mga karagdagan pa po kayong tanong or comment, maaari po kayong mag-comment sa baba. Yun lamang po, maraming salamat po. Hoping na nakatulong tong aking vlog sa inyo. Thank you so much and have a great day and God bless po sa lahat.